ang panalangin, ito po isang privilege. Ang panalangin, ito po yung gusto ng Panginoon na gawin natin. Natatanda sa Lucas chapter 18, sabi niya, men ought to pray. Men always ought to pray. Sabay-sabay. Men always ought to pray. Isa pa. Men always ought to pray and not lose heart. Bakit niya sinabi yun? Sapagkat ang Diyos ay lagi nakikinig. Ang Diyos ay lagi naghihintay lang. Para sa isang napakadakilang, siya ay talagang tunay na isang dakilang ama. Naghihintay lang siya na tayo magpakumbaba sa Kanya. Kaya kung tayo magpapakumbaba sa Kanya at mananalangin, talagang diringgin niya. Amen ba tayo doon? So, ating tingnan dito sa Jeremiah chapter 33, verse 1 to 3. Moreover, the word of the Lord came to Jeremiah a second time, while he was still shut up in the court of the prison. Nandun sa panahon ng kapighatian, in the court of the prison. Bihag siya, saying, thus says the Lord who made it, the Lord who formed it to establish it. The Lord is His name. Yun ang salita. Sabi niya, call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Yung hindi mo pa nalalaman at hindi mo pa nararanasan. So, sabihin, in times of trouble, ba tayo doon? In times of trouble, katulad ng sa Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Kasi nandun high priest. Ang high priest, yun ang naglalapit. Yun ang pero tayo ngayon, we are the royal priesthood. Ang mga Christians, royal priesthood, a holy nation, chosen generation, tayo. Kaya napakahalagang makita natin yung ating role. Ang government will fail. Ang community will get confused and complain. Ang natitira na lang is the role of the church. Hello, nandiyan ba tayo mga minamahal ng Panginoon? Ang government is trying their best to help us in this kind of situation. Pero wala pa ito. Ang COVID-19, wala pa ito. Yung H1N1, wala pa yan. Kung natatandaan niyo, yun nangyari nung year 1918, wala pa yan. Hindi pa yan. Yung ngayon, wala pa ito. Hindi pa ito. Mas matindi pa ang sa tribulation. Hindi pa nangyayari yon. Kaya ito ay preparasyon. Paghahanda sa atin upang tayo ay may handa doon sa mas matindi pang daranasin ng sangkatauhan. Guess niyo ako. At meron tayong pre-trib, mid-trib, at saka post-trib theory. Pre-trib, yung bago dumating ang tribulation, kukuhanin tayo. Yung mid-trib, pagka yung naghihirap na ang tao, kukuhanin tayo. Yung post-trib, madadanasan nating lahat yon. Hello, nandiyan ba tayo? Kaya kung namamatay yung ibang tao nang bago pa dumating yun, di mapalad siya. Nauna na siya. Nagigets mo sinasabi ko? Ikaw at ako, dadanas pa dahil buhay pa tayo. Unawain. Kilalanin. Unawain, kilalanin, pagtagumpayan. Isa pa. Unawain, kilalanin, pagtagumpayan. Yan ang role ng church. Kaya, dito po, sa panahon ni Jeremiah, tinuro na niya sa atin kung ano yung napakahalagang bagay na ating dapat na unawain, kilalanin, at mapagtagumpayan. Amen po. Now,
Hindi lamang tayo nananalangin in troubled condition. Gusto ng Panginoon, men ought to pray always and not lose heart. Then he spoke a parable to them. Nagsalita siya ng talinghaga, that men always ought to pray and not lose heart. Walang name. Pagka merong name, hindi yung talinghaga, hindi parable. Tulad ni Lazaro at saka yung rich man. Hindi, tunay yun. Talagang tunay na may tao yun. May personalidad doon. Nagagets niyo ako? Pero pagka yung wala, talinghaga. Walang binabanggit na name. Kasi pagka name, tunay yun. Si Lazaro yun. Talagang merong tao, pangalan ni Lazaro. Mahirap na namumulot lang ng mumu doon sa isang mayaman. Yung mayaman ang walang name. Baka siya ang talinghaga. Huwag ka nang tumingin sa katabi mo. Kung sino ang talinghaga dyan sa katabi mo. Huwag mo nang isipin niya, asawa mo ang talinghaga. Pero, then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. So ayaw niyang madismaya tayo, yung pagiging dismayado mo o yung iyong guilt will stop you from praying. Guilt. Meron kang guilt, meron kang self-condemnation na nararamdaman and you cannot pray. Inalis lahat ng Diyos yun. Inalis niya yung shame. Tatanda yung prayer, yung ating awit, I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me. Given na. Because you died and rose again. Amazing love. How can it be? Imagine that you, my King, would die for me. Amazing love, I know. Yun ang higit na mahalaga. It's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Finished. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Yan ang awit lang. Christian lang ang pwedeng umawit niyan. Kasi ang mga religious people na nasa isang relihiyon at kulto, hindi sila makakaawit niyan. Kasi ang kanilang principle ay do. Ang atin naman pinanananganan, we stand, ang tinatayuan natin ay done. It is finished. One word. Amen po. Ang religion can be defined sa isang word lang. Do. You have to do something for God. Pero ang Christian, done, nagawa na. For the things He has done. Amen. So, para ma-enjoy natin yung nagawa na niya, susundin natin ang tagubili niya. That men ought to pray always and not lose heart. Binigyan niya yung talinghaga na yan. Hindi ako perfect. Hindi perfect si Moses. Hindi perfect si David. Gets niyo ako? Hindi perfect si Saul. Hindi perfect yung mga servants ng Panginoon. Hindi perfect ang mga disciples. But still, God is using imperfect people. Ang malaga, ang stand natin, ang pinanananganan natin, ay ang kanyang salita. Gets niyo ako? Tapos yung sin, idinil na ni Jesus yan bago pa tayo pinanganak. Idinil na niya yung sin. Ang sumpa ng kasalanan, inako na niya. Siya na ang isinumpa. Kaya niya ginawa yung sa ibinitin sa kahoy, sapagkat ang mga ibinitin sa kahoy ay isinumpa. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Yung sumpa, tinanggap niya. For it is written,
Cursed is everyone who hangs on a tree. Sumpain ang bawat isang ibinitin sa punong kahoy. Kaya hindi siya pinugutan, sinaksak lang para mamatay, hindi. Nung saksakin siya, patay na siya. Ang ikinamatay niya, yung pagkakabitin niya sa punong kahoy, sa tree, yung cross. At ginawa niya ito sa verse 14, nakita mo niyo, basahin natin. That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through Him. Yun ang ating kilalanin. Amen po. Now, balik dito tayo sa lesson natin. Ito yung ating introduction lang para maintindihan natin na nung nagkatawang tao si Jesus, yan kanyang itinuturo. Ang prayer ay isang pribilehiyo. At ang gusto niya, tumawag tayo sa kanya, call unto me, and I will answer thee. Sabi naman ni Jesus, if you ask anything in my name, I will do it. Natatandaan niyo yan sa John 14:14? Sabi niya, if you ask anything in my name, I will do it. If you ask, sabay-sabay, if you ask anything in my name, I will do it. John 16:24. Sabi niya, until now, you have asked nothing in my name. Sabi niya doon sa mga alagad niya, di ba, nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo. First time nilang nakakarinig ng teaching na ito. First time. Tayo, many times. Pero sila, first time nilang narinig kami, until now, you have asked nothing in my name. Hindi pa kayo dalangin kay Yahweh sa pangalan ko. Tinuro niya, ask and you will receive that your joy may be full. Kaya napakahalaga yung name ni Jesus, in Jesus' name. Kaya yung mga prayer na patungkol sa ibang pangalan, halimbawa po, yung nananalangin sa pangalan ni Maria, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Yun ay nasa Bible, pero hindi yun talaga para ipag-pray. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Eh, maling panalangin. Mali ang iyong point, mali ang iyong direction ng prayer. Until now, you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full. Kaya nadideceive yung iba dahil iniisip nila na yung kanilang nararamdaman sa panalangin, feelings nila, tinutugon sila sa paulit-ulit na panalangin, sa paglalakad ng paluhod, sa sacrificial, yung bakbak na ang tuhod, hinahampas ang sarili. But that is, maling pakiramdam lang. Ang kailangan, truth will set you free. Amen po. So, napakahalagang maintindihan natin. Sapagkat the truth will set us free. Ang katotohanan, magpapalaya sa atin. Maunawaan natin. So, itong invitation ng Panginoon, itong kanyang pagkatawag sa atin na tinuturuan tayo na men ought to pray always and not lose heart. Ang tao ay dapat manalangin lagi at wag manghihinawa. Okay, sinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila, yung mga disciples niya, na magtuturo naman sa iba pa, na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa, huwag silang panghinaan ng loob. Huwag silang kainin ng guilt. Mag-pray. Oh, amen po. Gets niyo ako? Kaya niya pinagkaloob ang Holy Spirit sa atin to lead us para sa purpose na yon. Dito sa Matthew 7, verse 7, humingi kayo. Okay, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makasusumpong. Kumato kayo, ang pinti bubuksan para sa inyo. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Grabe ang kabutihan ng Panginoon. Sabi siya, humingi kayo kung kayo walang kasalanan. Yung ba sinasabi rito? Paano ka makakapag-repent kung hindi ka humihingi ng tawad? Kung makasalanan ka, hindi ako makapadalangin kasi nahihiya akong lumapit sa Diyos. Ikaw lang yan. Pero kung ikaw ay mananampalataya, bakit ka mahihiya sa Diyos? Eh yun ang dahilan kaya naparito siya sa lupa at namatay para sa iyo at sa akin.
Nagigets niyo? Sinasabi, how can you repent if you will not come to God and pray? Humingi kayo, tawad. Humingi kayo ng solusyon sa iyong kabigatan. Humingi kayo at kayo bibigyan ng kapatawaran. Bibigyan kayo ng inyong kailangan. Humanap kayo kayo makasusumpong. Kumato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. The power of prayer. Si Peter hiniling ni Satanas. Simon. Okay, tinan niyo yun. Simon. Isa pa. Isa pa. Si Simon, sa lahat sa kanila, impulsive. Ang impulsive, yung pag naisip niya, yung hindi nag-iisip, yung basta pumasok sa mind niya, nananaga, impulsive. Simon, narito, hiningi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Subalit ako ay nanalangin para sa iyo. Ulitin natin yung Simon, narito, hiningi ni Satanas na ligligin, hindi kayo, gaya ng trigo. Pero sabi niya rito, subalit ako ay nalalangin para sa iyo upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Yung pananampalataya, huwag mawawala. Ang tiwala sa ginawa ni Jesus na andun pa din. Yung ginawa ni Jesus para tayo magkaroon ng kapatawaran. Yung ginawa ni Jesus, tinubos tayo. Kung tinubos ka na pwede ka pa bang bawiin ang bahay sanlaan? Hindi na pwedeng, pagka tinubos na, okay, na andun ka, tinubos ka, libre ka na. Gets niyo ako? Sabi, kung makabalikan ng muli, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Yung karanasan natin ay magtuturo sa atin upang yung mismong karanasan natin yun ang ating maging ministry. Kung paano yung mga experiences natin, yung mga failures natin. Now, it was a failure, yes. Pero after you overcome, after you are forgiven, it becomes your strength and it becomes your ministry. Yun ngayon ang iyong magiging ministry upang tulungan mo yung mga may pinagdadaanan pa na katulad ng pinagdaanan mo na maituro mo naman sa kanila upang mapagdaanan nila ang dinaranas nila. Napakabuti ni Lord. Walang sinasayang na karanasan at sandali sa ating buhay. Lahat ng pangyayari sa ating buhay ay may pagtuturo, may palaman, parang sandwich. Love and grace of God, sandwich. Tapos na andun yung iyong mga katuruan. Andun yung mga pasakit, struggle, temptations. Okay, pero nakapalaman nyo sa love and grace ng God. Sandwich. Amen ba tayo doon? Kung makabalik ka ng muli, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Kaya yung mismong karanasan mo, magtuturo ng strength sa iba. Gets niyo ako? Amen. Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ni Lord. Hindi cliche o hindi filler. Hindi filler. Hindi ko sinasabi yun dahil wala na akong masabi. Kulang ang salita para ko pasalamatan si Lord sa kanyang kabutihan sa akin. Amen. Kung makabalik ka ng muli, ay palakasin mo. Ay palakasin mo. Isa pa. Ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. Bigyan mo sila ng pag-asa. Palakasin mo sila. Sino magpapalakas? Di yung karanasan mo, ang iyong testimony, yung iyong patotoo. Walang meron yan kundi ikaw. Paano ko ipapatotoo ang karanasan mo? Ang karanasan mo, naranasan mo, yun ay para sa iyong patotoo na ang Diyos ay napakabuti. Na ang Diyos ay may ginawa sa iyong buhay. Yun ay isang patotoo. Kaya alam niyo mga minamahal ng Panginoon, itong ating kinalalagyan ngayon,
ito yung future ng ating kahapon. Ito ang bukas ng kahapon, ang kinalalagyan natin ngayon. Yung lahat ng mga aral natin nung nakaraan, ito ang papractice natin ngayon. Gets niyo ko? At yung mararanasan mo ngayon, ipapatotoo mo yan sa bukas mo. Napakabuti ni Lord sa kanyang mga kapamaraanan. Hindi lang natin nare-realize, pero ang God ay in control. Ang God ay mayroong plans. Ang God ay mayroong purpose. At ang God ay mayroong promises sa ating buhay. Amen po. Kaya, presence, plans, purpose, promises. Yung apat na yun, PPPP, dapat nating makita. Amen po. To God be the glory. Kaya pagdating natin sa harapan ng Diyos, to God be the glory for all the things that He has done. Sa lahat ng kanyang ginawa sa ating buhay. Huwag kang mapagod sa ginagawa mo rito. Talagang ganyan lang. Ang physical mo lang ang napapagod. Ang espiritu mo ay nalulugod. Doon sa iyong feelings, pag hindi mo nagagawa ang gusto mo, ay nagkukukot ang kalooban mo pag hindi nangyayari ang gusto mo. Ikaw ay nagreklamo, nagko-complain ka sa heart mo. No, huwag mong itolerate yun. Huwag mong itolerate. Sapagkat kaya ako narito ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Hanggang sa huling hibla ng ating hininga, yun ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen ba tayo doon? Sama-sama tayo magpasalamat sa araw-araw at gawin natin yung nais ng Panginoon na gawin natin. Dito sa James chapter 4 verse 2. Meron kayong pinakamimiti, ngunit hindi ninyo makamtam, kaya't maghuhuramentado ka. Papatay kayo kung kailangan. Didestroyin mo yung dating mahal mo. Didestroyin mo ang church na dating minahal mo. Tingnan niyo po. When you spoke against the church, yun ang napakalaking kasalanan. Yun ang problema. Yun ang ikaw napabilang doon sa 1 John 2:19. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila kahit maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. James 4:2. Okay. Meron kayong pinakamimiti, ngunit hindi ninyo makamtam. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtam ang inyong minimiti sapagat hindi kayo humihingi sa Diyos. Yun ang kailangan. Hindi nyo nakakamtam, hindi kayo humingi. At sabi sa verse 3, tinan nyo, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Maling motibo ang iyong heart. Humihingi kayo upang gamitin sa ang kalayawan sa English. Humihingi kayo para sa iyong pleasure that you may spend it on your pleasure. Pansarili mo. Gusto mo lamang mag-preach, gusto mo lang may love gift, gusto mo lang sa sarili mo pleasure. You ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Wrong motive. Tapos, and then you will complain, and then you will rebel, and then you will destroy the church that you love. And you will accuse the leader, na ang leader ay Diyos doon sa lugar na iyon. What a mess in the kingdom of God. Hindi to hugot line. This is truth. And in the last days, itong iingatan natin. Na wag mangyari sa iyong heart ang ganitong klase ng rebellion. Iingatan mo, mga minamahal ng Panginoon. Nakukuha niyo po ako? Iingatan mo ito. Wag mangyari sa iyo. Amen po. 1 John 2:19. Okay. Para wag mangyari sa iyo ito. Okay, ulit. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us.
But they went out that they might be made manifest that none of them were of us. Tinan niyo yung mga tagubili ng Panginoon Sir. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life, that person cannot be my disciple. He cannot be my disciple. Hindi pwedeng sabihin, sino po ang kakampihan ko? Siyempre ang anak ko. You are not a disciple. You are not part. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Hindi kampi-kampi ang pinag-uusapan. Ang pagpahalaga sa atin at protection sa church ang pinag-uusapan. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciples. Okay, nakukuha niyo po ang, nasusundan niyo ako. So, merong test. Merong test. It could be between you, your father, or your mother. It's between you. Hindi ako naparito upang, sabi niya, upang magkaisa. Sabi niya rito, nadala ko a sword. Mag-aaway ito, magkakaroon ng dispute, magkakaroon ng pagtatalo ang mga magkakapatid. Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace, but a sword. Ang tinutukoy na sword dito is the Word of God. 35. For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. Okay? And a man's enemies will be those of his own household. Kung sino yung magkakasama, yung para lagi magkakaaway. Kung sino magkaka-church, yun na nag-aaway. Ang mga Christians, nagtatalo dahil sa denominasyon. Nagtatalo dahil sa ibang doktrina nila, sa doktrina natin, magkakaiba. Men ought to pray always and not lose heart. Call unto me, and I will answer thee. Ang salita ng Panginoon dumating sa ikalawang pagkakataon habang nakakulong siya sa bulwagan ng bantay na sinasabi, ganito sabi ng Panginoon na gumawa ng lupa na tinitirhan natin. Ang Panginoon na nag-anyo nito upang ito'y itatag. Ang Panginoon, ang kanyang pangalan. Sabi niya, tumawag kaya sa akin. Call unto me. Tumawag ka sa akin. At ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng magdakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Amazing. Amen po. Manalangin tayo ng may power. Manalangin tayo ng may pundasyon ng pananampalataya ang ating panalangin. Hindi tayo mandadasal. Ang kailangan ko yung ipinamumuhay ang aral ng Panginoon. Ang gusto kong makasama, ikaw ba naman kung may mission, gusto mo bang makasama yung takbuhin? Nakukuha niya ba? Kung ikaw ba may mission, gusto mo bang makasama, iyakin. Magutom lang, complain. Nung kami ay nag-mission sa Kalinga, okay, sinadya ni Brother Sancho Pabera. Ang ginamit niyang ampalaya, yung ampalayang bundok, yung ligaw, yung wild, yung maliliit na bilog, ubod ng pumait. Iyakan yung mga kasama ko kumakain talaga. Ako lamang ang natutuwa kasi gusto ko sa ampalaya, yung pait. Hindi ko gusto, ang gusto ko, nagsimula pong nabuhay sa akin ng ganyan. Sa US, natuto ko yung tawag natural taste. Sabi ngayon, natural taste. Yung 3-in-1 ay hindi natural taste. Hindi. 3-in-1. May asukal, may coffee mate, hindi yan natural taste. Ang natural taste, black coffee. Yan ang natural taste. Walang asukal. Ang nakakasama sa iyo ang asukal. Nakakasama sa iyo yung coffee mate. Ako, nauwi tayo sa health. Importante. Kasi lalo na may edad ka na katulad ko, ang black coffee, hindi. Pero yung sangkap noon na nilalagay, 3-in-1, coffee mate, sugar, yan ang masama. Ang sugar ang pinakamasama. Hindi ang kolesterol.
Sugar. Tingnan ninyo yung keto diet. Keto nutrition. Nauwi na tayo sa health. Kailangan nyo yan dahil nasa health issue tayo ngayon. Gets nyo ako? Hindi pa rin tayo nawawala sa akin tinashare sa inyo. Health issue at yung ating dinaranas ngayon, yung karanasan natin ngayon, hindi nawawala. Nandun pa rin. Health issue. Huwag kang maniwala na kolesterol mo ang masama. Ang masama ay sugar. Ang sugar nasa kanin. Yan ang iingatan mo yan. Masyadong ang lakas mong kumain ng kanin. Ba't malaki tiyan mo? Ang lakas mong kumain ng kanin. Damihan mo ulam. Isda, miski gatumpok. Ganyan lang naman karaming isda yung mga isang dakot na isda. Yun ay sapat na para magbigyan ka ng tamang protina. Gulay, doon mo punuin. Nagluwaga ng mga sinturong ko dahil binawasan ko talaga yung kanin. Kasi kung ang physical mo ay mahina, how can you serve God? Kung ang physical ko ay lagi na lamang nanlalambot, how can I serve God? I need to be strong physically and spiritually. Kasi nasa dalawang realm ako, nabubuhay ako sa natural and spiritual. Hindi pwedeng puro spiritual, panatiko. Hindi pwedeng puro natural, carnal. Makasanlibutan. I have to be balanced. Ito ang sabi ng Panginoon. Tumawag tayo. Meron ba kayong pangangailangan? Tumawag ka sa Diyos. Amen po. Meron ka pang kahilingan? Ask. Natatandaan niyo yun. Matthew 7, okay, verse 7. Ask, and it will be given to you. Seek. Seek. Seek the promises of God. I-claim mo yun. Seek. And you will find. You shall seek me and find me. Tatandaan yung word na yun? Sa Jeremiah, you shall seek me and find me when you search for me with all of your heart. Ako'y hanapin niyo at masusumpungan ko. Buong puso ninyo ako nga hanapin. At pag nagkaganon, verse 14, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan, titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at pook na pinagdalhan sa inyo, at ibabalik ko sa dakong minulan ninyo bago kayo naging captive, bago kayo naging bihag. Paraan ng Diyos versus paraan ng tao. Ang mananaig lagi ay paraan ng Diyos. Amen po. Huwag mo nang ipaglabang kung ikaw ay naaapi. Sige lang tayo dyan. Okay? Sige nga, Rod. Wala tayo dyan. Okay? Bahala ka sa buhay mo. Apihin mo ako, bahala ka. Diyos ang may hawak sa buhay ko. Amen? Yes! Sabi ni Jesus, in my name. Until now, you have asked nothing in my name. Until now, you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive that your joy may be full. Promise. Sabi ng Panginoon sa Kristo. Amen po. If you ask anything in my name, I will do it. Pag humingi kayo sa pangalan ko, gagawin ko. Amen po. Sa Revelation, di ba? Chapter 3, sabi niya rito, siya ang the Amen, the faithful, and the true witness. Sabi rito, tinan niyo yun. Yan ang magandang i-highlight ninyo. Ang pangalan niya, tinan niyo. And to the angel of the church of the Laodiceans, write. Ano bang comment ng Panginoon dito sa Laodicean church? Di ba ito yung malahininga? Yung Laodicean? Di ba ito yung lukewarm? Lukewarm. Pero itong tinuro niya, and to the angel of the church of Laodiceans, write. This thing says the Amen. Says the faithful. Says the true witness. Says the beginning of the creation of God. Ito ang sabi niya sa kanila. Ipagpatuloy natin, tinan ninyo. I know your works that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold, or I wish you're hot. Pero hindi pwedeng lukewarm. Kasi ang tubig masarap pag malamig. Masarap pag mainit. Pero pag lukewarm, nasakitan tiyan. Lukewarm. Ayaw ng Diyos tayo maging lukewarm. Kaya itong umagang ito,
ito'y temperatura ng spiritual mo. Thermometer ng buhay mo ito. Thermometer ng Kristiyano ito. Itong umagang ito. Ikaw ba'y ano? Amen po. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, ibig sabihin, nakikisabay ka na lang. Nandito ka, ubod ka ng bumait, pero pag uwi mo, ewan na. Sabi rito, neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Ayaw ng Lord ng lukewarm. So, ang kanyang pangalan, the Amen, the faithful, the true witness, the beginning of the creation of God. Siya ang the Amen. Kaya pag sinabi mong, in Jesus' name, sasabihin niya, Amen, Father. Because He is faithful and true. Amen po. And it's the beginning of the creation of God. The beginning of the creation of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God in the beginning. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Then yung grace and truth, nasa Kanya. Sabi nun sa verse 17, okay, the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Naparito, came, personalized, came. Pero yung isa, given through Moses lang. Tapos mula kay Moses, sinabi niya, kaya ang tawag doon, the law of Moses. Through Moses. But grace and truth came. Si Jesus mismo nagsalita, si Jesus mismo nagturo, si Jesus mismo ang nag-lead. Kaya ang nais ng Panginoon, yung kanyang mga promises sa atin, i-claim natin. Ano ang promises niya? Call unto me and I will answer you. Okay? Ang pangalawa, hindi lang ito basta pangkaraniwang mga panalangin sa maling pinatutungkulan. Tama, nananalangin ka sa tama. You pray to God the Father in the name of Jesus, dahil siya ang ating passport, o siya ang ating pinanananganan para ang panalangin natin ay makarating, Jesus. In the power of the Holy Spirit, ang Spirit ang kasama natin. Kaya, kanino ka dapat manalangin? Father God. Sa kaninong pangalan? Sabi niya, in my name. Until now, you have asked nothing in my name. Ask, and you shall receive, that your joy may be full. Kay Jesus. Tapos, kaninong power? Holy Spirit of God. Inililid tayo ng Holy Spirit. Amen po. Kaya, hindi yung maling patungkol ng panalangin, kundi ang panalangin natin ay direct sa God. In Jesus' name, in the power of the Holy Spirit of God. Kailangan natin yung patnubay ng Espiritu Santo sa atin. Amen po. Now, 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name, Christians, si Christ ang ating key. Sa ating time ngayon, New Testament people, Christians. Sa ating panahon ngayon, sa New Testament, namumuhay tayo ngayon in the present time, ang paglapit natin sa Father God, given na, but in the name of Jesus. Christians. If Christians will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Ulitin natin. Basahin po natin ng malakas. Sa inyong lugar po, basahin natin ng malakas. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin, and heal their land. Oh, amen po. Turn from wicked ways, sabi niya, and I will hear from heaven. Ang importante po ay yung kapatawaran ng Panginoon, kasama sa pagpapatawad ay kagalingan.
Natatandaan niyo yung babaeng inaagasan na sinabi, your sin has forgiven you. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Kaya siya ay gumaling. Gagaling tayo pag tayo naka-receive ng kapatawaran. At ang kapatawaran ay guaranteed naman in the name of Jesus po. Magpakumbaba tayo, if my people who are called by my name will humble. Ang pananalangin ay pagpapakumbaba sa Diyos. Ang panalangin ay hindi pananangan sa sarili. Ang panalangin ay pagkilala sa kapangyarihan na makagagawa ng mga bagay na hindi kayang magawa ng tao. Hindi kayang magawa ng iyong sariling lakas. Kaya tayo ay nananalangin. Amen po. Ang hindi pananalangin ay pananangan sa sariling lakas. Ang pananalangin ay ang hindi pagkilala sa sariling lakas. Ang pananalangin ay pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos at hindi pananangan sa sariling lakas. Ang hindi pananalangin ay pagkilala sa sariling lakas at hindi pagtitiwala sa lakas ng may kapangyarihan na makagagawa. So ano ang mahalaga para effective ang prayer? Manangan tayo sa Kanya na siyang may magagawa. Hindi yung ating, alam nyo kung minsan dinadasa, in Jesus' name, ang lakas. Hindi mo nakukuha yan sa malakas o sigaw. Hindi nakukuha. Nakukuha yan doon sa, ayon sa iyong pananampalataya, ay mangyari sa iyo. Sa Matthew 9:29. At hindi napakalaking pananampalataya ang kailangan. Buti lang ng mustasa. Yung bundok, mapalilipat mo na. Buti lang ng mustasa ang usapan. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Nalusundan niyo ba ako? Kaya't unang-una sa lahat, para masabi mong in Jesus' name, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon. Yan ang in Jesus' name. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon, at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhin ng Diyos, maliligtas ka, yun ang importante sa lahat. Kaya in Jesus' name. Amen po. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Natandaan niyo yung istorya sa John 11, yung kay Martha, yung Lazarus, come forth. Natandaan, I am the resurrection and the life. Iba-ibang ang faith hindi taos. Ang kailangan ng Panginoon sa atin, yung unconditional faith, yung buong puso, mananampalataya ka, hindi yung fundamental, hindi yung limited, fundamental faith. Amen po. Yung unlimited faith, yung kahit mabaho na, mananalig ka, magtitiwala ka pa rin na kayang gawain ng Diyos. Sinadya ng Panginoon yung story na yun. At may mga tao, nandun si Martha, si Maria, si Lazarus na patay, nandun yung mga disciples, nandun yung mga unbelievers na nakikiiyak at saka nagmamasid ko anong gagawin ni Jesus. Napakarami sa church, sa spectator. Nagmamasid lang ko anong gagawin ni Jesus. Hindi ka bahagi. Pero dapat tayo ay bahagi. Tayo ka bahagi ng plano. Why? We are the body of Christ. Ang simbahan ay hindi ang building. Ang simbahan ay mga tao na nananalig sa Panginoong Jesucristo, na nasa Kanyang Espiritu ng Panginoon. Amen po. Kaya sabi dito, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat nananalig ang tao sa pamagitan ng kanyang puso, sa gayon napapawalang sala. At nagpapahayag sa pamagitan ng kanyang labi, sa gayon naliligtas. Yun ang first step. Amen po. At dahil ito po yung intercession, umaasa ako at nagtitiwala ako na si Jesus ay tinanggap na ninyo. Paulit-ulit na nga. Kasi sa bawat sharing ko ay laging merong ganon. Amen po. So, basahin natin sa Ephesians chapter 3, verse 20. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all things, all that we ask or think,
according to the power that works in us, already in us, given. Okay, 21. To Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Ulitin natin. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Amen. So, Tagalogin natin. Okay. Ngayon, sa Kanya na makagagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Higit pa doon, sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi magpakailanman. Amen. Oh, pakabuti ng Panginoon. Amen. Amen po. Hallelujah. Kasi laki nga lang ng butil ng mustasa sa Matthew 17:20. Dahil, sabi niya, sinabi sa kanila ni Jesus, sabi sa kanila, dahil maliit ang inyong pananampalataya sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung meron kayong pananampalataya na kasinlaki man lang, kasinlaki ng butil ng mustasa. Pero hindi man lang yun. Yung pala okay na sa God. Kasinlaki ng butil ng mustasa. Sasabihin niyo sa bundok na ito, lumapit ka roon mula rito at ito ililipat sa inyo. Lilipat. At sa inyo ay walang hindi maaring mangyari. Mga panalangin ng walang, yung hindi masyadong malalim sa salita ng Diyos, pero naniniwala. Pero tumanggap na kay Jesus. Jesus, kung totoo ka. Sa pangalan ni Jesus, okay. Diyos, kung totoo ka. Tapos sabihin mo yung ino-honor ng God kasi liit lang ng butil ng mustasa. Binhi ng mustasa kasi liit lang. Tanggap na ng Diyos. Pag sinabi mo, Diyos, kung totoo ka, o naniwala ka may Diyos, kinausap mo Diyos, kung totoo ka, naniwala ka na. Marami mga hindi sasabihin sa inyo, hindi, kailangan yung ganitong pananampalataya. Marami memorize mo ang Bible. Hindi kailangan. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon, sinimplify ng Panginoong Jesucristo. Ang kaligtasan, sinimplify ng Panginoong Jesucristo. Sino nagpapahirap at nagko-complicate? Tao. Pero sa Diyos, magagawa natin ang hindi kaya magawa ng tao. Gets niyo ako? Tanggap ako ng Diyos. Sabihin mo ngayon, tanggap ako ng Diyos. Hindi ako katulad ng Diyos, tanggap ako ng Diyos. Dahil tinanggap ko si Jesucristo na kanyang kaloob. Nung tinanggap ko si Jesucristo, tanggap ako ng Diyos. I am forgiven because you are forsaken. I am accepted. You were condemned. I am alive and I am well. Your spirit is within me because you died and rose again. Oh, thank you, Lord. Prayer that moves mountain. Prayer na dinidinig ng Diyos. Amen po.